Intertropical Convergence Zone, nagpapaulan pa rin sa katimugang bahagi ng Mindanao, especially sa bahagi ng Palawan. Kalat-kalat na pag-ulan inaasahan ngayong araw. Nalalabi naman sa patuloy pa rin ang mga isolated case of rain showers, lalo na sa silangang bahagi ng bansa dahil pa rin sa umiiral na shear line. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, December 16, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:48 na o 49 na ng umaga. Wala pa rin tayong masyadong ganap at patuloy ang ating amihan na nararamdaman natin sa Metro Manila at ang kahatig sa kanluran ng Northern Luzon, most especially. At dahil po dyan ay magkakaroon ng tuloy-tuloy pa rin ng kalat-kalat na ulan naman sa silangan pa rin ng bansa, especially sa Luzon hanggang Southeastern Luzon dahil pa rin sa umiiral natin na shear line dyan. At umaabot na nga po sa Central Luzon ang boundary ng shear line, so asahan natin ang makalat-kalat na pag-ulan sa area na ito kung bibilugin natin. Yan, mostly ang magiging kalat-kalat ang pag-ulan sa boundary na yan, yung area na yan. Usually, dahil yung ating shear line po ay naririto sa may pagitan na to ng extension niya mula sa may bandang Central Luzon nga po. Yan, pag ganyan yung pinaka-boundary niya. So asahan natin yung pamumuo ng mga kaulapan dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan ay patuloy pa rin iiral. So despite nyan ay wala namang active ngayon sa ating radar na mga water vapor so far. At dito sa parte nga po ng bandang Bicol region, nagkakaroon ng mga partly cloudy pa rin at asahan ang mga biglaang kalat-kalat po na pag-ulan. Mga pagkulog at pagkidlat, makikita po natin at least mga 85 lightning strikes ang nadedetect ayon sa ating lightning detection system na ating ginagamit. Kung titingnan natin po yung real time, ay nasa 35 lightning strikes po tayo outer, pero ang pinakamalapit sa kalupaan o nasa iba, mas malapit o nasa sakop ng kalupaan ng Pilipinas ay 17 lightning strikes ang sa ngayon ay recorded o nadedetect. So, ang latest, mga within 20 minutes dito sa may bandang Borneo, pagitan ng Palawan, at dito sa may bandang Davao Oriental, mga 20 to 40 minutes ago. And the rest ay dito sa bandang boundary pa rin ng Isabela at Aurora region. Usually, Isabela ito. Yan, mga around 80 to 100 minutes ago. Yan, para malinaw po yan at ilang bahagi ng Bicol region. And so far, wala namang latest incoming lightning strikes. At pinakamalapit sa amin sa Caloocan ay 57 km. Malayo-layo rin yan kahit papano. So, malayo at wala naman dito sa Metro Manila. Pero at least may mga aktibong lightning strikes pa rin ang patuloy na nadetect lalo na dito sa may bandang Dagat Pasipiko po. Na kung saan ay nagbaboundary o nagbabanggaan pa rin yung malamig na hangin dulot ng amihan sa Hilaga. At dito naman sa mga katimugan o timog silangan na mainit dala naman ng easterlies. At dahil po sa salpukan pa rin ng dalawang yan, asahan ang mga pamumuo ng mga pagkulog at pagkidlat. At nakikita ninyo ngayon sa live monitoring ng Blitzertung, yung live active na mga pagkulog at pagkidlat dyan. Nakikita nyo naman po. Yan. So far ay wala namang pulse na malapit sa amin na nadetect. Yan, pero may mga tuloy-tuloy na pulsing ng detection sa lightning strikes. Sa ating current conditions, overcast, medyo windy tayo dito sa amin sa Caloocan, gloomy at few clouds ang umiiral sa amin at inasahan na may mataas daw na tsansa ng pag-ulan ngayong araw ng Martes. At sa susunod na dalawang araw, at least 50 to 60% ang tsansa na magpag-ulan. Maaring hindi dito sa amin, maaring katulad yan kahapon na magkakaroon ng mga ilang light drizzle rain po na mga pag-ulan. So, importante pa rin ang payong mga folks. Ngayong umaga, medyo umaaraw-araw. Posible mamayang hapon magkaroon tayo ng mga afternoon rain showers po dahil nga po sa umiiral na shear line. Sa lowest sa pressure na itala, naka-weather station, kaninang 5:21 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.1 degrees Celsius, almost stationary na pinakamababa so far. At pinost na natin yan sa Facebook page para sa ating status o yung pinaka last climatological report namin ng lowest and highest temperature
in the past 24 hours. Sa highest temperature naman sa amin sa Caloocan na itala kahapon, pinakamataas na ang 29.2 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 9:12 PM. Malinaw na ramdam ang simoy ng amihan dito sa amin sa Caloocan. Pansin niyo bandang kanluran yan ha, mga kanlurang part ng Luzon, mostly ramdam namin na ang amihan dahil ang highest na namin 29.2 degrees Celsius na. Sa araw po yan ha, during daytime. 29.2 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa amin sa Caloocan. Mapapansin nyo po ay ramdam na ang simoy ng amihan. So, ganyan na yung nagiging temperatura namin. At inaasahan yan tuloy-tuloy na yan hanggang next year ng unang month ng January ng susunod na taon. At naitala ito kahapon ng 9:12 AM. Ibig sabihin lamang ang naging heat index namin kahapon pinakamababa sa 34.4 degrees Celsius lamang. So wala tayong magiging forecast ng heat index dahil tuwing tag-amihan talaga ang parte ng Luzon, halos mababa ang heat index dahil nga po sa tag-amihan tayo ngayon. Sa atin namang PH 16 past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula pa rin. Parting Mindanao pa rin ang mas mainit ngayon pag mga gantong buwan. Pinakamataas sa Zamboanga at 35.2 degrees Celsius na highest air temperature. Sa Baguio naman ay 16 degrees Celsius po ang pinakamababa na naitala. Halos stationary din. Pero pansin nyo po ang pagbaba na rin ng temperatura at ginaw. Malamig na rin sa Baguio. Kaya imagine nyo po sa gabi ang magiging pinakatemperatura niyan. Bumababa po yan lalo. Sa Hinatuan naman, ang pinakamaraming inulan kahapon na total of 66 millimeters na total rainfall. Kahapon, inulan din kami sa Caloocan. Tumotal ng 9.3 millimeters kahit papano. So, pumalo na sa 33.9 millimeters ang total rainfall namin in the past 7 days. So, ang total December rain na namin ay 53.1 millimeters total rainfall. Halos malapit na para malagpasan ang December average rainfall namin na supposed to be 71.8 mm. Tingnan natin kung malagpasan o abutan pa niya yung 18.7 mm na natitira para makonclude natin kung magme-maintain yung kanyang average rainfall ngayong December. So, sa ating outside humidity, 82%, bumaba ito ng 3% since last hour. Mataas pa rin ang concentration niyan at ang mataas ang atmospheric pressure natin, very obvious dahil sa amihan. 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating sea level ay low tide pa rin po tayo na may 36 minutes pa to minimum low mamayang ngayong 11:34 actually pagiging minimum low na natin. So mababa ang sea level pero sa bandang silangan nga po malakas po ang mga easterly trade wind natin kasabay pa ng shear line. So malakas po yung flow ng easterly trade wind dyan. So medyo maalon tayo, may mga swelling. Ingat na lamang po, lalo na sa extreme North Luzon dahil naman sa northeast monsoon. Asahan natin na malakas po ang alon dyan na hanggang dyan sa may bandang La Union. So mag-iingat po ang lahat lalo na dito sa may bandang dulo po ng Cagayan, bandang Apari, Babuyan Islands, Ilocos region, sa kanluran ng Baybayin hanggang La Union. Medyo mataas po yung alon dyan, medyo mataas ang swelling. Dahil mas malakas po ang bugso ng northeast monsoon dyan. So, ingat na lamang mga folks. Medyo maaraw sa amin, umaabot sa 8 UV index, ang aming UV index ngayon. So, mataas-taas ang current solar energy, level 4, 592. So, ibig sabihin lamang may masikat, matirik ang araw sa amin despite nag-gloomy tayo. Pero mga bandang hapon, medyo kukulimlim na naman tayo. Magkakaroon tayo ng parang kulimlim. So, take note yan at asahan din ang mga kalat-kalat na mahihinang light drizzle to moderate rains. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:14 AM at lulubog po ito mamayang 5:29 PM. At ang ating almost new moon na, 14% na lamang yung liwanag nito at waning crescent, mapapansin nyo po palubog pa lamang po ito at 41 degree elevation. Ibig sabihin, palubog pa lamang po ito mamayang hapon, 2:30 PM at bukas na ng madaling araw ng 3:42 AM naman ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, gaya kahapon, partly cloudy sa atin, halos maghapon sa Metro Manila, maaraw sa umaga and then magkakaroon ng gloomy sa hapon at kalat-kalat na pag-ulan, ang tsansa na 100% chance of rain. Bukas naman ng Miyerkules ay ganun din, medyo overcast naman tayo at maulap ang himpapawin. Tsansa ng pag-ulan ay 60 to 61%. So malamang ay pumasok yan sa amin bilang drizzle rain at may mga siguro mga light to moderate naman sa bandang Quezon City at bandang silangang parte ng Metro Manila.
Highest and lowest temperature expected maglalaro around 26 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected 23 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Halos stationary lamang yung analysis natin kahapon. Patuloy pa rin ang ating malakas na amihan. At dahil po sa salpukan ng East dito sa silangang, Dagat Pasipiko at amihan sa Hilaga, ay nagbubunsod tayo ng shear line na pumapagitan nga po dito sa Central Luzon. Ayan, pumapagitan dyan sa Central Luzon. At ang ibang mga moisture na nag-accumulate hanggang bandang Eastern Visayas po. Kaya magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga pakilat at pagulog mostly dito sa area na yan na ating binilugan. Yan. Kasama ang pagkulog at pagkidlat dyan, mga ilang light to moderate at mga pagkulog at pagkidlat, gaya rin kahapon. So magdala po ng payong kasama na ang buong Southeastern Luzon, sa Bicol Region at Eastern Visayas. At sa bandang Kalura naman halos katamtaman, partly to gloomy lang na tayo, kabilang na ang parteng Metro Manila. So medyo magkakaroon tayo ng mga accumulated afternoon rain showers anytime dahil sa pagtawid po ng trough dito sa may bandang silangan. Ganon din na mangyayari dito sa buong Southern Luzon, so hindi na natin masyado iisa-isahin yan dahil halos is stationary lamang kagaya kahapon. So kung titingnan natin dito sa Himawari Pag-asa satellite imagery ay makikita ang malinaw na mga kaulapan lamang nito sa buong Southern Luzon. So nabanggitan natin kabilang ng Bicol Region sa mga uulanin, kabilang na ang Sorsogon, yan, Catanduanes, lahat, kabilang na ang Iriga, Legazpi, yan, dalay po kayo ng payong at maging ang Albay ha. At sa bahagi naman ng Mindoro o Mimaropa, mas maulan ang parte ng Bataras at Balabac, mga ilang moderate to heavy rain showers po dyan, ingat na lamang sa potential na pagbaha, maging sa Puerto Princesa. Expected din ang mga biglaang buhos ng ulan anytime. Sa rest naman ng Southern Luzon, kabilang na ang isla ng Romblon, Marinduque man yan, Masbate, ay magiging very gloomy tayo, maulap na panahon at kalat-kalat na mga mahinat katamtamang pag-ulan. Ganon din ang iilan sa buong Kabisayan, kagaya kahapon, mga mauulap, pero nagmo-moderate naman ang panahon sa bandang Negros Region, Cebu, Bohol hanggang Leyte. Isolated lamang na mga mahinat katamtamang pag-ulan sa maghapon at mga ilang light to moderate to clusterized heavy rain showers naman ang iiral sa Eastern Visayas dahil nandito ay mas mataas na water vapor accumulation. So i-select natin yung heavy rain potential. Makikita po natin ang clusterized lamang ng mga heavy rain dito sa may bandang Eastern Samar Region. Pero mostly, mga gradually magiging maulap tayo at mga maulan sa parte ng yan, kabilang na ang Panay Island. Dito sa bandang Cebu, at least maulap pa rin tayo pero nagmo-moderate minsan. So mga isolated lamang talaga ang magiging maulan natin sa maghapon. At sa Mindanao naman, maulan ang bandang kanluran ng Mindanao, kabilang na ang Zamboanga City hanggang isla ng Basilan na Tulusulu na may mga moderate to heavy rain showers. Ingat na lamang po, tumitila-tila din yan pero dahil nga po sa presensya nga po ng Intertropical Convergence Zone, umi-extend muli hanggang Palawan ay asahan ang malawakang ulan dyan o kalat-kalat po na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Mga ilang moderate to some heavy rain showers. Ganon din ang iilal sa may bandang Mindanao, kabilang na ang buong Sorsogon area, yan, Davao Region, kabilang na ang Davao de Oro at ilang parte ng Sultan Kudarat, General Santos at South Cotabato. The rest ng North Cotabato hanggang central ng Mindanao magiging gloomy, maulap tayo, overcast, kalat-kalat din ng mga isolated light to some moderate rain showers. Bagamat nagiging katamtaman ang most of central at northern Mindanao, asahan pa rin ng mga isolated rain showers, medyo mas madalas magiging makulimlim at asahan ang hot humid na panahon dahil mas mainit po ang temperatura ninyo sa parteng Mindanao. So importante pa rin ang payong anytime dahil umaaraw yan, then maya-maya bigla ang bumubuhos po ang ulan lalo na sa City of Davao at binanggit natin sa buong southern part ng Mindanao. So ingat na lamang at iwasan ang mga tsansa na mga pag-ulan o yung mga posibleng flash floods po. Kabilang na ang Davao Oriental o katimugan ng Davao Oriental at katimugang parte ng Sorsogon. Kasama na ang General Santos, Sarangani, yan. Kabilang na ang bandang Davao del Sur and the rest ng binanggit natin kasama ang BARMM. Wala naman tayo binamantay na active na low pressure area man lang o anumang tropical wave. So tingnan natin o silipin man lang natin yung ating mga tropical cyclone assessment monitoring kung sakaling may mga tropical wave. At since yung ating binamantay na convergence kahapon ay nanatiling isa na lamang itong surface trap na nag-embedded sa intertropical convergence zone. So kung napanood niyo po yung report natin kahapon, hindi na po ito nagbabanta o nagbabadyang magiging isang invest. Yan. Maliit na po yung chance niya na magiging invest
Just in case, embedded na lamang ito ng intertropical convergence zone. At wala tayong nakikitaan na magkakaroon ito ng possible candidate of invest. Dahil mula sa ating West Pacific Basin, mapapansin nyo po yung expanding ng ITCC dito sa katimugang bahagi at umaabot sa ilang parte ng Mindanao at Palawan yung trough, yung surface trough po ng kaulapan dito. So, yung ating binabatay na convergence na nandito na sa baba ng Palau, embedded na nga po ng ITCC. So, ang parte pa rin ng Mindanao, hindi pa rin kayo ligtas sa mga uulanin po sa mga susunod na araw. Binanggit nga po natin this week nga po, di ba, hanggang sa darating po na weekend. Magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na mga malawakang pag-ulan yan, lalo na sa darating po na weekend. At pinakita na natin yan sa ating WRF ng GFS, ng forecast ng rainfall SWAT, di ba? Yung accumulated rainfall nung nakarang araw na nag-report tayo. So, hindi na natin uulitin dahil alam ko naman ay sinusubaybayan niyo naman mga folks. At gaya nga po na sinasabi natin, probably ay may mga mataas na tsansa o above average rainfall ang typically ang katimugang parte ng bansa hanggang sa last week na po ng December ngayong taon. So, diretso agad tayo sa ating global spectral model. Mapapansin natin ang malakas na ating amihan at mapapansin natin ay hanggang sa mag-December 21, aabot na sa pinaka-highest peak ng ating solstice, winter solstice, ay malakas na po ang daloy ng ating amihan. Ayan o. So, asahan natin tuloy-tuloy po yung ating ginaw sa Luzon. Yan. At yung ITCC ay mapapansin natin, usually bandang Indonesian Peninsula Zone na siya. Bandang equator or below Southern Hemisphere. And then yung mga ilang stop na lamang medyo nagpapang-abot nga po sa Mindanao dahil medyo mas mainit ang temperatura dyan, ay nagkakaroon pa rin ng mga malawakan tuloy na pag-ulan. Pero dito sa bandang Hilaga, kabilang na ang Lodo Luzon at South Luzon, typically ramdam natin ang presensya ng northeast monsoon. So yung mga pamumuo dito ay nagiging maliit ang tsansa ng mga aktibong low pressure area dahil napakalakas po ng easterly trade wind at masyadong piga yung Coriolis circulation dito. Mapapansin nyo po, hanggang December 21 na nga po yan na kung saan ay mahina ang kanyang low level convectivity. So mula sa ating mean sea level pressure naman, makikita natin yung mostly na mabababang atmospheric pressure alongside ng intertropical convergence zone. Ayun, naglalaro sa 1,006 hectopascals. Pero walang nakikitaan na low level convection. So normal yan, hindi ibig sabihin ang ITCC kapag bumababa ang atmospheric pressure, nagiging invest na kaagad. Hindi po. Tinitingnan po natin dito kung mataas ang vorticity. Kaya may mga basher po tayo sinasabi, porket may ulap daw ay tinatawag na raw natin na low pressure area. Hindi po. Lahat ng area na kung saan bumababa ang atmospheric pressure ay considering mga low pressure areas yan. It doesn't mean po, hindi ibig sabihin ay bagyo po yan. Hindi po. Minsan, bumababa lang po yung atmospheric pressure dahil nagkakaroon ng pagsingaw, malakas po na pagsingaw dahil nga po sa init at lamig sa karagatan at nagkakaroon ng water vapor. So, kung masyado na mabigat ang kaulapan sa area na yan, bumababa po yung atmospheric pressure. So, mapapansin natin dito sa mean sea level pressure o MSMLP, maabot sa 1,006 hectopascals. Hindi ibig sabihin yan ay low pressure area yan o yung typically na naging bagyo. Hindi po o invest, hindi po. Then mapapansin po natin yung mean sea level pressure pattern ay hindi naman siya nagkakaroon ng circulated Coriolis, yung parang bumibilog. Hindi. Makikita nyo po is magaslaw po, disorganized at kalat-kalat po yung kanyang low pressure o atmospheric pressure. Mapapansin nyo, magalaw, kalat-kalat po siya. Wala siyang Coriolis, walang low level, wala ring upward low. So, ibig sabihin po, yung kanyang divergent and convergent, hindi po alternating ang nangyayari sa kanya. So, ganun po ang ibig sabihin yan. So, hindi po natin pwedeng tawagin yan na porket 1,006 hectopascals, low pressure area na kaagad, na yung typically investigative low pressure area. Hindi po. Wag po nating iisipin palagi na ganun. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng monitoring sa mean winds kung mayroong candidate of convergence. So, nagkakaroon ng kumpul ng mga kaulapan na titingnan natin kung magkakaroon ba ng tuloy-tuloy na upward low convection. Yan, tinitingnan muna natin yan. At yung pinaka-horizontal wind nito, kung tuloy-tuloy na malakas yung horizontal wind niya para ito'y mag-circulate paitaas. Kapag nagkaroon doon pa lang naman natin masasabi na nagkakaroon ng low level convection. Yan.
Ganun po yun. So, dito, mapapansin nyo po, mababang atmospheric pressure. So, most probably, ay sa pestrap yan or alongside ng intertropical convergence zone. So, magiging maulan po ang bahagi ng yan. Ingat na lamang po, just in case, bumibigat yung kaulapan. So, mapapansin na po natin dito, may masyadong favorable po yung convectivity dito sa memba ng Indonesian Peninsula. And then, yung sa pestrap, umaabot sa may parteng Mindanao at Palawan. Yan, yung ITCZ. Yan, ITCZ. Halos low, below hemisphere tayo, halos bandang equator. Ganyan po. So, madalas ang bandang Mindanao talaga ang kadalasan nakakaranas ng mga malawakang pag-ulan ngayon. Hindi masyado sa parteng Luzon. Halos namamahinga ngayon ang Luzon sa mga convectivity dala ng intertropical convergence zone na ito. Yan. At dahil yung daloy ng hangin pa southwest nga po, lahat ng namumuong water moisture usually bandang mababa o below ng Luzon. Kaya most apektado dito ang parteng Palawan at bandang Mindanao. So malino naman po yan. At makikita natin yung vorticity, halos hindi siya cyclonic. Masyadong disorganized, pero nakakaroon ng mataas o makakapal na kaulapan po dyan na nagbubunsod ng matitinding malawakang pag-ulan. Kaya nga po pagka tuwing December, ang parteng Borneo, Indonesian Peninsula, tag-ulan sa kanila yan. Parang monsoon season sa kanila yan. O yung parang habagat season sa kanila. Kapag mga month of December. Yan. Yung mga nasa linyahan na yan. Bandang area na yan. Parang tag-ulan sa kanila yan. Yan. At sa atin naman dito, parang kumbaga winter. Katumbas ng winter season. Sa atin sa Luzon. Sa katimugan naman o Southern Hemisphere naman, kabilang na ang Australia, yung katimugang parte dito ng Indonesia pababa ng bandang Australia, New Zealand, yan, pagitan ng yan ay summer naman sa kanila, para sa mataas, ang above average ng kanilang temperatura. So, ganun ang nangyayari sa klima natin. Kaya, hindi tayo pwedeng mag-conclude kagad na may mabubuong low pressure area, despite na mababa ang mean sea level pressure natin. Maliwanag yan mga folks. At mula sa ating tropical cyclone strike probability, mapapansin nyo po ang tuloy-tuloy na extension ng intertropical convergence zone, katimugang parte ng bansa. Apektado lamang nito ang bandang Mindanao, kaya yung mga surface trough dyan ay madalas magiging maulan sa bahagi ng southern part ng Mindanao or eastern Mindanao. Kaya mas mag-iingat po kayo dahil ilang beses na natin pinapaliwanag yan kapag ka mga bandang November, December talaga hanggang January ng sumusunod na taon ay madalas mataas ang average rainfall sa bandang Mindanao or bandang eastern sections naman ng bansa dahil naman sa dalawang weather systems, yung ating Stellis at shear line. So malinaw yan mga pokso, yan o. Kaya nagkakaroon ng medyo tropical cyclone strike probability at least mga 10 to 20%, pero yung probability niya nagiging invest sa ngayon ay hindi talaga natin nakikitaan pa. Wala o. Yan. So kahit isunod man natin yan o T96 hours, mapapansin po natin ay alongside lamang ng ITCZ ang nagiging pag-ulan po. Yan. Kaya yung convergence na binantayan natin, hindi siya nagtuloy, nag-maintain na lamang siya as a pestrap nga po. Dahil patuloy po yung accumulation ng intertropical convergence zone. So, hindi na nagawang mag-Coriolis pa. Usually, mga ganyan, alanganin talaga nabubuo ang malakas na bagyo. Yan. Kaya kung maaalala niyo tuwing bandang December, kapag may nabubuong bagyo, alanganin. Nataon lamang na mayroong isang malakas na bagyo na nabuo during mga November, December, if I'm not mistaken, si Bagyong Odette po yun, di ba? Malakas siya. Pero mababa yung trajectory niya. Yan. So, ito po, ayan, posibleng tawagin niya ni Pag-asa as shallow low pressure area lamang. Depende na po kay Pag-asa yan at Japan Meteorological Agency. Pero hindi natin masabi yung ating tropical cyclone sector kung tatawagin yan sa panibagong invest. Pero makikita natin sa PESRAP lang talaga ang sa ngayon ang nakikitaan natin dito. Ayun, maging by December 19 na po ito. Yan, makikita natin ay nagkakaroon ng at least 30% tropical cyclone strike probability. Pero unlikely ito na magiging isang candidate for invest low pressure area. Siguro si Pag-asa, pwede niyang tawagin low pressure yan, pero hindi siya ganon ka-active bilang isang low pressure area para tawagin na may candidate siya na posibleng maging isang tropical depression. So, ganon lamang po yan. Maring masasabi lamang yan as low pressure area pero hindi siya cyclonic.
Yan ang pinaka mas madali nating paliwanag dyan. Ganon din dito sa ating tropical storm probabilities by third quarter to fourth quarter na po hanggang matapos ang taon na 2025. Mapapansin natin naglalaro at 40 to 50% pa rin na may mga probability na maaring mayroong mabuong low pressure area o tropical depression. Pero mapapansin natin ay alongside kasi siya ng ITCC. So usually pag ganitong pattern, unlikely nagiging active low pressure area lang talaga siya. Siguro between tropical wave or maaring isang mahinang low pressure area lamang at magdadala lamang ito ng malawakang pag-ulan dito sa parte ng Mindanao hanggang bandang Palawan po. So yun lamang po ang sa ngayon na magiging analysis natin. Pero yung typically na magiging bagyo sa ngayon, unlikely pa talaga o hindi natin talaga nakikitaan natin dito. So malabo, medyo malabo pa sa ngayon na magkaroon. Lalo na't masyadong broad o kalat-kalat po yung mga cluster ng kanyang anomaly. Hindi siya ganun kapulido. Hindi gaya ng mga kapag may nabubuo, nagsisirculate talaga siya, sumusolo. Halimbawa, mga ganyan, sumusolo yan, and then mapapansin nyo, gumagalaw yan pa kanluran. Example lang, yan, usually, tinatawag na nating invest ang mga low pressure area na yan. Pero pag mga ganito, alanganin, usually unembedded, sapesap lang talaga ang mataas na maaari nating masabi dito sa mga magdadala ng pag-ulan sa bandang Mindanao. So, yun lamang po at maulad naman sa ating computer models. Mula kay GFS, yung isang araw naging active siya na low pressure pero dito alanganin din ang pinapakita niya sa may bandang Mindanao. So, magkakaroon lamang siguro ng pagtaas bilang low pressure pero yung pagiging cyclonic ay usually hindi natutuloy. So, yun po. Alanganin din ang naging forecast kay GFS. Kay ECMWF naman ay makikita natin alongside ng ITCC at tropical wave lamang. Puro ulan lamang ang dala nito sa may Mindanao at yung shelley naman natin sa parting Luzon naman magdadala. So mukhang magkakaroon lang tayo typically ng mga pag-ulan. Yan. So yun lamang at importante lamang siguro ang payong at yung mga heavy rain showers na mararanasan sa parting Mindanao, yun lamang ang medyo magiging concern. So, ingat na lamang sa posibleng flash floods po. Walang latest update si NABGEM, so kay Icon agad tayo, ganun din. Yan, may mga tropical wave dito, pero surface trap ang nakikitaan natin sa kanya. Ganun din kay GEM. Halos surface trap lamang ang nakikitaan din natin. So, much likely, puro surface trap lamang talaga ang maaari niyang abutin na magpapaulan sa parte ng Mindanao nito hanggang sa huling linggo po ng taong ito. Yan. Malinaw naman din na pinapakitaan ng Global Tropic Hazard which is diniscuss natin yan last week pa po. Yan. Likely, ang mga nabubuong bagyo usually dito sa pagitan nga po ng northern part ng Australia at Indonesian Peninsula. Yan, napakababa na. Pero dito sa parting Pilipinas, usually, naglalaro sa 50 to 65% above average rainfall probability ang maaring maranasan lamang natin. Pero walang masyadong tropical cyclone na posibleng maging candidate na mabubuo hanggang sa huling linggo ng taong ito. So sana huling-huli na po si Bagyong Wilma at after kay Wilma sana wala nang susunod na bagyo at maituturing na nating cyclone flea ang buong huling linggo natin ng December ngayong taon hanggang sa bagong unang taon ng 2026, mga sa unang 3 buwan ng 2026, magiging cyclone free na po muna tayo para naman makapagpahinga naman muna tayo sa mga ragasa ng bagyo dahil hindi pa tayo nakaka-move on sa problema natin sa flood control systems. Samantala sa ulat lindol, well, mukhang may nadedetect na isang lindol dito kaninang 7:12 AM o 7:12 AM o 7:13 AM ngayong umaga. So mukhang may nadedetect at mukhang teleseismic ito. Pero double check natin sa pinaka-short period mula sa data feed ni PBox kung meron nga po. Well, mukhang wala naman. Yan. Kukonti pa lamang yung latest input ng mga lindol ngayong araw at wala namang naitalang magnitude 4+. Ibig sabihin, malamang teleseismic ito. Double check natin yan, mga 7:13 o 7:12 AM. Double check natin kung saan po yan. Oras natin sa Pilipinas, 7:41 dito. May magnitude 5, so hindi yan. Tingnan natin kung meron. Mukhang wala naman.
O, wala. So, ang pinaka ano lang sa may bandang Ionan Sea, kasi the rest is magnitude 4.0. At pinakamalapit lang kasi sa amin sa Caloocan ay 706. So, dito, Rota Mariana Islands. Yan, Northern Mariana Islands. May merong magnitude 5.7 na may 99.6 km ang lalim. So, malamang ito yung na-detect sa amin sa Caloocan. Oras nito, malapit sa pinaka-epicenter ng Guam ay 7:06 AM. Nag-arrive ito sa amin sa Caloocan mga bandang 7:11 o 7:12 AM na po. So, subtract nyo lamang yan, ganun katagal yung travel times ng kanyang secondary wave bago mag-arrive dito sa amin sa Caloocan. Ganun po katagal yan. Siyempre, ang layo naman kasi yan. So, yung ripple, umabot na sa amin sa Caloocan, yung detection, mga 7:12 AM na po ng umaga. So, yun po. At so far, wala namang latest na bago tayong lindol sa Pilipinas. Wala namang kahit isang magnitude 4 na latest tayong nai-record so far. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data kaagad. Kung ilan na po yung total earthquake natin. Lagpas 500 na ba? Yan, for the month of December. Yan. So, for the month of December, total earthquakes natin ngayon is 482. 461 dito sa magnitude 2.0 pataas. 21 sa magnitude 4 at so far wala pa naman tayo na itala na kahit isang magnitude 5.0. Pero mag-ialisto po tayo, especially sa may bandang Cebu hanggang Mindanao na kung saan mas mataas po ang cluster ng total earthquake sa inyo. Sa bandang Bogo, Cebu, kung ang total earthquake nila 72, so medyo kokonti na lamang yung mga aftershocks. Sa may bandang Manay naman, paligid ng Manay, Davao Oriental ay 37. So malapit sa Manay, mukhang may mga nadadagdagan pa rin na aftershocks. Sa Surigao del Sur naman, mga around 26 plus 12. At Surigao del Norte, banda, mga around 33 ang total earthquake. So, tuloy-tuloy pa rin yung mga nadadagdagan ng mga paglilindol dito. Kaya sa mga kababayan natin sa Mindanao, lalo na sa Silangan, medyo mag-iingat po tayo dahil mas aggressive o medyo mayanig po sa inyo dyan sa Silangan. Mula Surigao del Norte hanggang bandang Davao Oriental sa may bandang dulo po ng Governor Generoso. Mayroong 19 earthquake cluster dyan. So, mapapansin natin ang mas maraming mga pagyiyinig. Sa Luzon naman, dumarami na rin sa may parteng paligid po ng Calatagan, Batangas, paligid po ng bandang Lubang, yan, Occidental Mindoro, Pagitan. Yan. Kung isusumuin natin, mas malapit sa pagitan po ng Calatagan, Batangas ay mga 13. Plus 11 sa may bandang Occidental Mindoro sa bandang karagatan ng Occidental Mindoro. May 11 at 13 po. So, medyo mayanig po sa paligid lang yan. Mag-eelisto pa rin po tayo mga folks. Sa nalalabi naman ng Nodo Luzon sa bandang Ilocos Norte, meron tayong 12 pero at least tipid po yung pagyayinig niya, lalo po tayong mag-iingat anytime dahil masyadong tipid po dito sa bandang Kanluran. Hindi natin maiiwasan na maisip na baka bigla tayong bulagain ng isang mas malakas na pagyanig anytime. So maging alista pa rin po tayo dahil dito hindi kagaya sa bandang Cebu at Mindanao dahil sa dalas ng mga pagyayinig halos hindi magkakaroon o sa ngayon mukhang malabo na magkaroon ng malakas na releasing ng lindol dahil halos araw-araw may mga paghihinig po kasi sa may bandang Cebu or bandang Eastern Mindanao. Sa Luzon halos tipid talaga. Kaya dito medyo maging mas alisto po tayo dahil hindi natin alam sa mga susunod na araw baka bigla tayong bulagain ng isang medyo mas malakas na naman na pagyanig. So, ang total earthquake natin, 482 po. Wala pa po sa kalahati o ng 1,000 ang ating total earthquakes. So, yun po yung pinaka-historical earthquake natin. At hopefully, wala tayong mai-record na at least kahit isang magnitude 5 hanggang sa matapos ang year 2025. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, December 16, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, December 16, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali ng muli. Sa ating report, since wala naman tayong masyadong ganap, yung dalawang weather systems lang ang inaasahan natin na iiral ngayong araw. Patuloy pa rin yung ating shear line at intertropical convergence naman sa parteng Mindanao o sa katimugang parte ng Mindanao. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ng dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.